Naisip niyo na ba kung ano ang itsura ng paraiso dito sa Tunisia? Ngayon, dadalhin ko kayo sa El Fayja National Park. Mula sa mga sinaunang ruins ng Chemtu hanggang sa mga majestic na usa at nakaka-relax na ilog. Hello everyone, welcome to my channel. Hello everyone, this is Irene. Ngayon, isasama ko kayo sa isa sa mga lihim at nakakamanghang lugar dito sa Tunisia. Which one? That place we're going? The museum? I'm going to search this. Habang binabaybay namin ng highway, nadaanan namin ang isang lugar na parang dinala tayo pabalik sa unang panahon. Ito ang Chemtu. Ang Chemtu, o kilala noong sibilisasyong Romano bilang Simitas, ay itinayo noong ika-4 na siglo BC. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, pero hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ang mga guho nito. Itinayo ito ng mga Numidians at kinalaunan ay pinaganda ng mga Romano. Bakit nga ba sikat ang lugar na ito? Dahil dito matatagpuan ang mga mina ng sikat na yellow marble. Ang mga marmol mula rito ay ginamit pa noon sa pagpapatayo ng mga sikat na palasyo at templo sa bansang Italy gaya ng Pantheon sa Rome. Dati itong sentro ng kalakalan at industriya sa North Africa. Ngayon, isa na itong tahimik na saksi sa mahabang kasaysayan ng Tunisia. Napakaganda at napakapayapa rito. Ramdam mo talaga ang vibe ng sinaunang mundo. Halina at samahan niyo ako sa ating paglalakbay. لا خرج قطاع هنا ولا ما عاد يلقم لا عاد الله فرجها ولا عاد تظهر راه متوغل غادي لا تدري شو اللي ما يبانش في الحس هو شنو على غزير هنا تو البارك يدخلوا له بالفلوز شد فيه ها ما نعرف شنو ظل كان بليش ما ندري شي تو صارت ما الدنيا كل تبدل لا تفهم اذا بالفلوس ولا دريش تورست اليوم فون شوف اللي كانت هاد تورست See the water there? يس Heto na tayo sa aming destinasyon, ang sikat na national park dito sa Tunisia, ang El Fayja National Park. I got the place. Pagpasok pa lang namin, ramdam mo na agad ang lamig at preskong hangin. Ang una naming pinuntahan ay ang umaagos na ilog o running river. Napaka-refreshing pakinggan ng tunog ng tubig habang dumadaloy ito sa pagitan ng malalaking bato. Siguradong ma-enjoy nyo ang view dito, lalo na kung mahilig kayo sa kalikasan. الراح الناحية الحقرة من اليمين جد 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 الحقرة Siguro napapansin nyo,
Medyo malabo ang tubig ngayon. Ayon kasi sa kwento ng mga residente na malapit dito, ang tubig sa ilog na ito ay napaka-espesyal tuwing winter. Sa panahong yon, ang tubig ay sobrang linaw. Parang nagkikislapang mga kristal na lumilitaw sa ilalim ng ilog. Tunay na nakakabighani. Subalit dahil laging umuulan nitong mga nakaraang araw, ang malinis na ilog ay naging malabo. Ang putik mula sa lupa sa itaas ng bundok ay humahalo sa agos, kaya naging ganito ang kulay nito. I don't know, I مكت وهنا تطلع الجبل للفوق ريتيه البحر يا عاملين ها وين جيتوها وتحت كسبتوا At syempre, hindi kumpleto ang aming El Feja adventure kung hindi namin makikita ang kanilang pinaka-espesyal na residente. Pinuntahan din namin ang area kung saan nandoon ang sikat na El Feja deer o ang Barbary stag. But it's not clear يا انجل if you want to connect الكاميرا مرة هو الفوق ما قاعدش يا ولد ايش كيف اقبل Make it like that. Make it big. Slowly, slowly. Itong usa na ito ay napaka-importante rito dahil ito ang animalistic symbol ng El Feja National Park. Alam niyo ba na ito ang tanging klase ng usa na matatagpuan sa North Africa? Napaka-majestic nilang tingnan, lalo na sa gitna ng kagubatan. This is how much this is about the tail, the height. This how much? They're old, no? No, that one. Oh, Tanang! Ang init mga kananay. Ito yung pinunta namin dito sa Janduba. Hindi siya Janduba, actually boundary na siya ng Algeria. So parang magpipiknik na rin. Tapos nito, maglalatag kami doon para magtanghalian. Ayun sila oh. Yung asafa ko. Yung nakakulay green, siya yung parang pinaka-guide. Ayan. Yung naka-green, ayan yung nagdala sa amin doon sa taas. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit the notification bell.